Umiyak ka na ba nung iniwan ka ng isang babae? Narito ang brutal na katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan, Brad. Ayaw ng mga babae sa lalaki na habol ng habol sa kanila. Gusto nila ng lalaking sila ang kailangang humabol. Gusto nila ng lalaking nirerespeto nila kahit walang sinasabi. Dahil kapag hinabol mo siya, inalalagay mo ang sarili mo sa mababang posisyon. At kapag naramdaman niya iyon, nawawala ang attraction niya. Pero kung babaliktarin mo ang sitwasyon at ipakita mong hindi ka sumusunod sa mga patakaran niya, kusa siyang babalik sa'yo. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano gawin iyon. Panahon na, Brad, para baguhin ang dynamics para mapasama ka sa buhay niya. Mali ang paniniwalang mas maraming effort ang ilalagay mo ay mas mamahalin ka niya. Sa totoo lang, habang mas pinipilit mo ito, mas lumalayo siya. Isipin mo, ilang beses mo na bang nakita ang mga lalaking sobra-sobra ang ginagawa? Mga planong bonggang date, walang tigil na pagtitext, pagbibigay ng regalo. Pero sa huli, ang babae pa rin ang lumalayo. At ang masaklap noon, ang ginugusto ng babae ay yung lalaki na parang wala namang ginagawa. Interesting, hindi ba? Napapaisip ka na. Ito ay dahil kapag mas marami kang binibigay, mas nababawasan ang halaga mo sa kanya. Hindi naman kasalanan ng babae yun. Normal sa kanila ito dahil sa takbo ng isipan at feelings nila. Kailan mo huling ginusto ang isang bagay na binigay lang sa'yo ng libre? Ang paghabol lang nagbibigay halaga sa isang bagay. Sa parehong paraan, kapag tumitigil ka sa paghabol, nagiging hamon ka ulit o nagiging isang premyo o karapat-dapat na paghirapan. Narinig mo naman na siguro ang salitang mas masarap pag pinaghihirapan mo ang isang bagay at mas pinapahalagan mo pa ito. Ganon din sa mga babae. Ayaw nila yung masyadong available. Gusto nila yung nagtitwist ng emotion nila at dun sila parang nahihirapan. Kaya nagugustuhan nila ang isang bagay o ang isang lalaki. So eto na ang pagkakataon mo para baguhin ang buong laro. Number 1. Kailangan mo munang malaman kung bakit nawawala ang interest ng isang babae. Bago mo matutunan ng mga taktika, kailangan mong maintindihan kung bakit siya lumalayo. Hindi ito random at ang dahilan dito ay ang power dynamics. Kapag naramdaman ng babae na siya ang may kontrol sa relasyon, nawawala ang atraksyon. Hindi niya ito sinasadyang gawin, natural lang ito sa tao. Kapag pakiramdam niyang hawak ka lang niya, mabuburyo siya at maaaring humanap ng iba. Ang totoo, hindi pinapahalaga ng tao ang bagay na sobrang daling makuha. Sa relasyon ay pareho lang. Kung masyado kang laging available, laging nagpapasaya o laging mabilis sumagot, nawawala ang halaga mo sa paningin niya. Isipin mo, kapag alam niyang palagi kang sasagot sa tawag, palaging nandyan para sa kanya, hindi na niya pinapahalaga ng presensya mo. Kapag naramdaman niyang hindi niya kailangang mag-effort para makuha ang atensyon mo, magsisimula siyang lumayo. Ganito kasi, likas sa babae ang testing. Ginagawa nila ito nang hindi nila namamalayan. Biglang lalayo, magiging malamig o magpapakita ng pagdistansya. Sinusubukan kanila kung gaano sila may kontrol sa relasyon. Kapag hinahabol mo siya, tinatawagan o sinusubukang ayusin agad ang sitwasyon, parang sinasabi mong siya ang may hawak ng relasyon, doon na nawawala ang atraksyon. Halimbawa ay ilang buwan na kayong nagdi-date. Napapansin mong tumatagal na ang sagot niya sa text mo. Sa simula, binabaliwala mo. Pero habang tumatagal, halatang lumalayo siya. At sa instinct mo, ayusin, magpadala ng sweet na text o gumawa ng sorpresa. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Kapag binibigay mo ang validation na hinahanap niya, lalo kang mawawala sa posisyon mo. Hindi ito tungkol sa pag-ayos lang. Hindi rin ito tungkol sa pride. Kailangan mong baguhin ang dynamics ng relasyon. Number 2, ang emotional detachment. Ngayon ay alam mo na kung bakit siya lumalayo. Oras na para gamitin ang pinakamalakas mong sandata, emotional detachment. Kapag binawasan mo ang emotional na atensyon sa kanya, binibigyan mo siya ng espasyo para mamiss ka niya. Kapag tumigil kang masyadong mag-alala, magsisimula siyang mag-aalala sa'yo. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng laro, kundi tungkol sa pagbawi ng kontrol
at respeto ng hindi mo kailangang magsalita. Ang emotional detachment ay isang game changer. Madalas na natatalo ang mga lalaki dito dahil iniisip nilang mawawala na sa kanila ang babae kung magpapakita sila ng kaunting interest. Pero ang totoo, kapag tumigil ka sa pagiging laging available, tumigil sa pagpapakita ng sobrang pakialam at tumigil sa paghahanap ng validation niya, nagiging mas attractive ka pa. Isipin mo, kailan ka huling sobrang nagustuhan ng isang bagay dahil mahirap itong makuha? Pareho lang ang nararamdaman ng babae kapag umaatras ka sa kanila o lumalayo. Kapag hindi ka nagpapahalata na apektado ka sa paglayo niya, walang text, walang tawag, walang pag-check sa mga Instagram stories niya, o parang nagiging multo ka lang. Bakit? Dahil mas malakas ang mensahe ng katahimikan mo kaysa anumang salita. Kapag naramdaman niya ang kawalan mo, magsisimula siyang mag-isip tungkol sa'yo. Nagtatanong siya kung nagkamali ba siya, kung may iba ka na, o kung naka-move on ka na. Doon babaliktad ang sitwasyon. Sa panahon ngayon, halos lahat ay konektado na sa social media. Texting, FaceTime, mahirap nang hindi malaman ang ginagawa ng isang tao. Kaya ang emotional detachment ay sobrang epektibo. Kapag hindi ka nagre-react sa mga post niya o hindi mo pinapansin ang mga update niya, mararamdaman niya ang kawalan mo ng mas malalim at hindi niya ito maiiwasan. Number 3, iwasan ang karaniwang pagkakamali. Dito kadalasang nagkakamali ang mga lalaki. Nagpapanik sila kapag wala silang naririnig mula sa babae. Kaya gumagawa sila ng mga maling hakbang, nagte-text sila, nagko-comment sa Instagram, o nagtatanong sa mga kaibigan tungkol sa kanya. Akala nila simpleng bagay lang ito, pero bawat galaw na yan ay unti-unting sumisira sa tsansa mo nga mabawi siya. Karamihan sa mga lalaki, hindi matiis ang katahimikan. Iniisip nila, magpaparamdam lang ako kahit isang beses. Pero eto ang katotohanan, Brad. Sapat na ang isang text para sirain ang plano mo. Bakit? Dahil sa sandaling magparamdam ka, ipinapakita mo na iniisip mo pa rin siya at siya pa rin ang may kontrol. At kapag nalaman niyang siya pa rin ang may upper hand, talo ka na. Halimbawa, nag-post siya ng larawan sa Instagram na sobrang ganda niya. Baka pa nga medyo provocative. Ang instinct mo ay i-like ang photo, mag-comment o i-DM siya para sabihin maganda siya. Pero guess what? Yan mismo ang gusto niya. Nanghuhuli siya ng atensyon mo. At kapag binigay mo yon, pinapakita mong hook ka pa rin sa kanya. At ang pinakamasaklap, kapag nag-react ka sa social media niya, binibigay mo sa kanya ang validation na gusto niya, nang hindi niya kailangang mag-effort para makuha ulit ang atensyon mo. Nararamdaman niyang gusto mo pa rin siya, pero wala siyang ginagawa kahit ano para makuha yon. Kaya kailangan mong wag pansinin ang lahat. Walang likes, walang comments, walang DMs. Hayaan mong magtaka siya kung bakit hindi mo siya pinapansin. Hayaan mo naman na mamiss ka niya. Number 4, no contact. Bakit ang katahimikan ang magpapaisip sa kanya? Ito na ang isa sa pinaka-epektibong diskarte, ang no contact rule. Ibig sabihin, tahimik ka muna. Walang text, walang tawag, walang checking in. Para kang nawala sa buhay niya. At ito ang magpapabago ng lahat sa isipan niya. Ang no contact kasi ay parang psychological warfare. Sanay ang mga babae na ang mga lalaki ang nagpaparamdam agad kapag tahimik sila. Inaasahan nila na ikaw ang hahabol, magte-text o magsisimula ng usapan. Pero kapag hindi mo ginagawa yon, mawawala ang kontrol nila sa sitwasyon. Biglang ikaw na ang may upper hand nun. Maguguluhan siya. Bakit wala na siyang naririnig mula sa'yo? Nawalan ka na ba ng interest? May iba ka na bang pinagkakaabalahan na babae? At ang takot na baka mawala ka ay sisira ng kanyang isipan. Ito ang pagsubok, Brad. Sa loob ng 30 araw, magiging parang multo ka. Walang text, walang tawag, walang kahit anong paramdam, kahit simpleng nihay-nihaw o kumusta ka. Walang ganon. At alam ko, mahirap to. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kinakaya ang ganitong katahimikan. Iniisip kasi nila na paano kung tuluyan na siyang mawala.
Pero eto ang katotohanan, habang tumatagal ang katahimikan mo, mas mamimiss ka niya. Sa panahon kasi ngayon, sanay ang tao sa constant connection. Laging nagtitext, laging nagsisend ng mga snapshot o mga DM. Pero kapag bigla kang naging tahimik at hindi niya makita kung anong ginagawa mo, sino ang kasama mo o nasaan ka, magkakaroon ng puwang sa isip niya. At ang puwang na yan ang magpapaisip sa kanya kung ano ang nawala sa kanya. Sa huli, ang curiosity na nararamdaman niya ang magtutulak sa kanya para magparamdam sa iyo. Siya na ang hahanap sa iyo. Number 5 tayo. Paano manatiling nakafocus habang no contact? Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga lalaki habang no contact ay ang paghihintay lang. Laging inaabangan kung kailan siya magte-text, nagte-check ng phone kada 5 minuto. Pero hindi ganito ang tamang paraan ng no contact. Ang punto nito ay mag-focus ka sa sarili mo habang wala kang paramdam. Dapat ay ginagamit mo ang oras na ito para pagandahin ang sarili mo sa lahat ng aspeto. Mag-workout ka, magtayo ng negosyo, matuto ng bagong skills dahil eto na ang panahon mo na malaya ka para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Hindi mo hinahayaan na ikaw ay naghihintay lang. Ginagawa mo siyang gustuhing bumalik sa'yo dahil nagiging tipo ka ng lalaki na hindi niya kayang tanggihan. Kapag nagparamdam siya ulit, ayaw mong makita niya na pareho ka pa rin ng dati, yung lalaking tinalikuran niya. Dapat ay makita ka niya na mas malakas ka, mas kumpiyansa at mas matagumpay. Hindi lang ito tungkol sa pagkamis sa kanya. Tungkol ito sa pag-level up ng buhay mo. Kaya kapag bumalik siya, ikaw na ang prize na gusto niyang makuha. Tignan mo ang ilan sa mga pinakamatagumpay na tao sa mundo. Marami sa kanila ang umabot sa rurok ng tagumpay pagkatapos ng malaking pagsubok, breakups, pagkatalo o kabiguan. Dahil alam mo ba, ginagamit nilang gasolina o lakas iyon bilang motivation para maging mas magaling. Dahil kapag nakita niya nga nagbago ka na nakabuo ka na ng mas maganda at mas malaking buhay, gugustuhin niya nga maging bahagi ulit nito. Number 6, gamitin ang heartbreak bilang lakas. Masakit ang heartbreak, wala tayong duda doon. Pero eto rin ang pinakamakapangyarihang lakas na pwede mong magamit. Tuwing gusto mong mag-text sa kanya o maramdaman mo ang sakit ng rejection, gamitin mo iyon para itulak ang sarili mong magsikap pa. Karamihan kasi sa mga lalaki ay nasasayang ang pagkakataon sa heartbreak dahil nalulunod sila sa awa sa kanilang sarili. Pero eto ang chance mo para gawing sandata ang sakit na nararamdaman mo. Hindi kailanman naging kahinaan ang heartbreak. Pwede itong maging simula ng pinakamatibay na bersyon ng sarili mo. Gawin mong lakas ang sakit. Ang heartbreak ay pwedeng sirain ka o bubuuin ka. Nasa sayo ang desisyon. Pwede kang maupo lang at mag self-pity. Paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari. Ini-stalk mo pa siya sa social media niya at nagtatanong kung saan ka nagkamali. Pwede mo namang gamitin ang sakit na iyon para magbago, maging mas malakas at mas matagumpay. Kapag nakita niyang nagbago ka na at naging mas magaling ka, pagsisisihan niya ang pagkawala niya sa iyo. At tuwing nararamdaman mong gustong magparamdam o nararamdaman mo ang sakit ng pagkawala niya, paalalahanan mo ang sarili mo, Brad. Kaibigan, ito ang turning point ng buhay mo. Ito ang bahagi kung saan karamihan ng mga lalaki ay sumusuko kasi. Pero hindi ikaw, mas mabuti ka kaysa doon. Hindi ka magpapatalo. Gagamitin mo ang sakit para buuin muli ang sarili mo. Maghanap ka ng motivation, mag-gym, magtrabaho ng mas mabuti at pagandahin ang bawat aspeto ng buhay mo. Ang pinakamagandang ganti ay hindi ang bumalik siya, kundi ang maging lalaking pagsisisihan niyang iniwan niya. At ito ang totoo, babalik at babalik sila. Maaaring abutin ng ilang linggo, buwan o taon, pero laging bumabalik yan kapag nakita nilang nag-level up ka na. Pero tandaan, hindi ito para lang pagsisihan niya ang pagkawala mo. Ginagawa mo ito para maging mas mataas ang halaga mo, na kahit ano pang gawin niya, wala nang epekto ito sa'yo. Kapag ginamit mo ang heartbreak
para mag-grow. Hindi siya ang nanalo sa huli. Ikaw ang nanalo sa buhay. Maraming successful na tao ang ginamit ang heartbreak bilang inspirasyon para maabot ang greatness, habang ang iba'y nagbubuhos ng oras sa panonood ng Netflix o hinahanap ang pansamantalang kaligayahan sa iba, o di kaya naman ay nag-iinom na lang ng alak. Ang mga panalo ay yung ginagamit ang sakit para maging produktibo. Tuwing nasasayang ang oras sa kalungkutan, alalahanin mong pwede mong gamitin iyon para mas pagandahin ang buhay mo. Imbes na isipin siya, isipin mo, ano ang kaya mong gawin ngayon para mas mapalapit sa iyo ang mga pangarap mo sa buhay. Number 7. Gawing emosyonal na lakas ang breakup. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya, kundi sa pagbuo ng emosyonal na lakas para walang babae o kahit na sino pa ang mag-control sa iyo. Muli, kailangan mong maging emotional na matatag, yung tipong hindi basta-basta natitibag. Kapag malakas ka sa emotion mo, hindi mo na kailangan ng validation mula sa iba at mas nagiging kaakit-akit ka, hindi lang sa mga babae, kundi pati na rin sa ibang tao. Ang emosyonal na lakas ang pundasyon ng matagumpay na relasyon at tagumpay sa buhay. Kung wala ka nito, lagi kang maapektuhan ng sinasabi o ginagawa ng ibang tao sa iyo. Kapag mahina ka sa emosyonal, bawat tahimik o pullback niya parang personal na atake sa iyo. Pero kung malakas ka, hahayaan mo lang yon at babangon ka pa rin. Maging yung lalaking hindi nagpapadikta sa emosyon ng iba. Ito ang sikreto sa pangmatagalang atraksyon. Ang mga babae ay likas na naaakit sa mga lalaking kalmado, hindi natataranta at matatag kahit pa magulo ang lahat. Simulan mong i-practice ang emotional detachment, pero hindi naman ibig sabihin nito na tumigil ka ng magmalasakit. Pero itigil mong mag-react sa lahat. Hindi mo hahayaang kontrolin ng mood swings ang pananahimik mo o pullback niya sa emotion mo. Mananatili ka lang na steady. Kapag nagawa mo ito, may mangyayaring kakaiba. Ikaw ang magiging bato na maaasahan niya o maaasahan ng iba. Ikaw ang magiging matatag na lalaki na hindi natitinag sa harap ng mga hamon, at ito ang gawing hindi ka na niya kayang bitawan. Tignan mo ang mga pinakamatagumpay na lalaki sa mundo. Hindi sila natitinag sa maliliit na problema lang. Kalmado sila sa gitna ng pressure, kaya sila nagtatagumpay. Ganoon din sa relasyon. Kapag sinusubukan kanyang itest, nag-pullback siya o naging emotional, manatili kang kalmado. Hindi mo naman kailangan kasing mag-overreact, mag-text ng paulit-ulit o subukang ayusin agad ang lahat. Salip, mag-focus ka sa sarili mo at hayaan mong makita niya na hindi mo hinahayaan ang ugali niya na kontrolin ka. Ito ang naghihiwalay sa mga lalaking nagtatagumpay sa relasyon mula sa mga natatalo. Ang emotional na lakas ang pinakamalakas na panangga, at kapag na-master mo ito, walang babae o kahit na sino pa ang magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Number 8. Paano gawin na mamiss ka niya? Narito ang sikreto para mamiss ka niya. Itigil mo ang pagbibigay ng atensyon sa kanya. Huwag mo siyang bigyan ng validation. Kapag umatras ka, magsisimula siyang mamiss ka dahil parang hindi ka naabot kamay. At sa mundo ngayon na laging konektado na ang lahat ng tao, ang pagkawala mo ang pinakamalakas na mensaheng maipapadala mo. Kapag lagi kang nandyan, lagi kang available, wala siyang pagkakataong mamiss ka. Pero kapag naging tahimik ka at bigla kang nawala sa buhay niya, mararamdaman niya ang kakulangan na iyon. Doon magsisimulang mararamdaman niya na mamimiss ka niya. Ang mga babae ngayon ay palaging napapaligiran ng atensyon mula sa likes at text ng ibang lalaki at mga papuri, yung maganda ka, yung mga ganon. Pero kapag tumahimik ka, mawawala ka sa gulo ng atensyon na iyon. Mapapaisip siya, bakit hindi siya nagtitext? Bakit hindi siya nagla-like ng post ko? Ano kayang nangyayari? Ang katahimikan mo ang gumagawa ng misteryo, at ang misteryo ang nagdudulot ng atraksyon. Halimbawa, ikaw yung laging nangungunang nagla-like ng mga post niya o nagkokomento sa mga story niya. Akala mo nagpapakita ka lang ng interest, pero sa mata niya para ka lang isa sa maraming naghahabol sa kanya.
Pero kapag tumigil ka, hindi mo nilike ang huling selfie niya, hindi ka nag-comment sa bagong post niya, mapapansin niya iyon. Ang hindi pagbibigay mo ng pansin ay nagpapataas ng halaga ng atensyon mo. Magsisimula siyang magtaka, bakit hindi niya ginagawa ang dati? Diyan nagsisimula ang magic. Huwag mong gayahin yung mga lalaking simp, yung parang laging nakabuntot sa kanya. Ganun lang yung sikreto doon. At kung susubukan niyang kunin ang atensyon mo gamit ang mga pa-cute na post o mga indirect na mensahe, manatili kang kalmado. Huwag kang mag-engage. Hayaan mong maramdaman niya na hindi ka basta-basta maaabot. Ang hindi mo pagtugon ang magpapaisip sa kanya at magpaparamdam na namimiss ka niya ng sobra. Sa panahon ngayon na may laging komunikasyon, ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong sandata. Kapag na-realize niyang hindi ka tulad ng iba, siya na mismo ang hahabol sa'yo. Tandaan, ang hindi pagpapakita ng interes ang magpapalakas ng interes niya sa'yo. Number 9. Ano ang gagawin kapag siya'y nagparamdam ulit? Kapag nag-reach out na siya, manatiling kalmado at huwag magpakita ng sobrang excitement. Huwag agad bumalik sa dating gawe na naging dahilan ng paglayo niya noon. Ito na ang pagkakataon mong ipakita na nagbago ka na, Brad. Na hindi ka na ang taong sobrang nakadepende sa kanya dati. Panatilihin itong maikli, kumpiyansa at hayaan mo siyang magtrabaho para sa atensyon mo. Ang susi dito ay huwag ipakita na masyado kang sabik. Kapag nagparamdam siya, sinusubukan lang niyang tignan kung okay ka pa, kung namimiss mo ba siya, o baka naghahanap lang siya ng validation ulit. Kahit ano pa ang dahilan niya, ang pinakamasamang magagawa mo ay mag-reply agad ng mahabang emosyonal na mensahe, dahil kapag ginawa mo yon, makikita niya na hawak ka pa rin niya sa leeg. Salep, manatili kang compose. Ipakita mong okay ka na kahit wala siya at kailangan niyang mag-effort para makuha ulit ang oras at atensyon mo. Ganon ang lalaki. Halimbawa, kapag nag-text siya ng simpleng, "Hi, kumusta ka na?" Huwag agad mag-reply. Maghintay ng ilang oras o kahit isang araw. Kapag sumagot ka, gawing simple at kalmado. "Ayos naman. Medyo busy sa mga project. Ikaw, kumusta?" Ganun lang. Mapapansin mo na hindi ka nagbigay ng emotional na leverage. Sinasabi mo lang na abala ka at nagpapatuloy ka sa buhay mo kahit wala siya. Dito magsisimula siyang magtaka. May lugar pa ba ako sa buhay niya? Yun ang magiging tanong niya sa isipan niya. Kapag ganito ang ginawa mo, ipinapakita mong hindi na umiikot ang mundo mo sa kanya. Magdududa siya. Nakalimutan niya na ba ako? May iba na ba siya? Ang pagdududang ito ang kumukuryente sa utak niya. Ngayon, kung nagyayaya siyang magkita kayo, halimbawa, sinabi niyang, "Namiss kita. Pwede ba tayong magkita?" Huwag ka agad pumayag, Brad. Sabihin mo, "Tignan ko. Medyo marami akong ginagawa ngayong linggo eh. Pero tignan natin." Ikaw ang may control pag ganon, hindi siya. Ipinapakita mong hindi na siya ang priority mo. At kung gusto kanyang makita, kailangan niyang mag-adjust para sa schedule mo. Hindi ito tungkol sa pagiging entitled, Brad. Pinapahalagan mo lang ang oras mo. At alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Ang ganitong ugali, ang natural na kinahuhumalingan ng mga babae. Ang mga lalaking may direksyon at layunin sa buhay. Kapag nakita niyang hindi mo siya inuuna o binabaha ng atensyon, lilinaw sa kanyang isipan na nagbago na ang dynamics ninyo. At kahit namimiss mo siya, Brad, huwag mong ipakita kung gaano mo siya namimiss o kung gaano kahirap ang mga nakaraang araw mo. Kahit iniisip mo pa siya, huwag mong ipaalam ito. Ni katiting, manatili ka lang nakalmado, kontrolado ang emosyon at nakatuon sa pagpapabuti ng sarili mo. Kapag bumalik siya, dapat makita niyang mas maganda at mas malakas na bersyon ka na ng sarili mo. Isang taong hindi na kailangan ng validation mula sa kanya para maging buo. Number 10 na tayo. Magtakda ka ng hangganan o yung tinatawag nilang boundaries. Kapag bumalik siya, dapat nang magbago ang dynamics. Hindi pwedeng bumalik sa dating sitwasyon kung saan siya ang may kontrol sa relasyon.
Ngayon, ikaw na ang magtatakda ng mga patakaran. Kung gusto niyang manatili sa buhay mo, kailangang respetuhin niya ang mga bagong hangganan na itatakda mo o yung mga boundaries. Huwag mo siyang tatanggapin agad na parang walang nangyari. Ipakita mong nagbago ka na. Hindi ka na ang taong laging nakaalalay at laging available para lang sa kanya. Dapat lang niyang makita na mas pinapahalagaan mo na ngayon ang sarili mo. Kapag bumalik siya, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang maging bahagi ulit ng buhay mo. Hindi mo na dapat ibigay ang parehong access na meron siya noon. Kung siya ang priority mo dati, ngayon ay hindi na. Magsabi ka ng mga boundaries ng kalmado at klaro. Huwag kang agresibo, huwag kang magagalit, pero iparamdam mo sa kanya na may mga bagay na nagbago na. Dapat niyang maunawaan na hindi mo natatanggapin ang mga dati niyang ugali. Ipakita mong nag-evolve ka bilang isang tao. Kapag nagparamdam siya, panatilihin mong maikli ang usapan. Huwag agad-agad ay makipagplano ng pagkikita. Kapag nag-aya siya, sabihin mong busy ka at titignan mo kung kailan ka available. Sa ganitong paraan, ipapakita mong mahalaga ang oras mo at hindi ka basta-basta magpapatawag lang ng kung sino-sino. Ang sikreto rito ay ang consistency. Kung susubukan niyang ulitin ang mga laro niya dati, kailangang ipakita mong kaya mong tumayo sa desisyon mo. Kung hindi niya kayang respetuhin ang mga hangganan mo, handa kang lumayo o handa mo siyang iwan. Ikaw na ngayon ang may kontrol. Ipinapakita mong hindi mo na kailangang humabol o magpakumbaba. Salip, ikaw ang magdidesisyon kung paano mo gustong itakbo ang relasyon. At hindi lang ito tungkol sa pagbabalik niya, kundi sa pagbabago mo bilang isang tao. Kapag nag-focus ka sa sarili mong pag-unlad, Brad, hindi lang siya ang makakapansin nito, kundi pati ang ibang babae. Hindi mo na kailangang maghabol dahil ikaw na ang taong hinahangaan at nirerespeto ng iba. Ito ang simula ng pagbabago. Huwag hayaang paulit-ulit ang dating pattern sa relasyon mo, Brad. Ngayon na ang panahon para maging mas mabuting bersyon ka ng sarili mo. Ikaw ang premyo at mas lalong ikaw ang may kontrol sa kapalaran mo. Mag-like at mag-subscribe ka sa channel natin, kaibigan. At sana ay may natutunan ka dito, kahit konti lang. Ako si Mark, ang inyong narrator. Salamat.